Magandang araw mga boss. Dito naman ako sa kabilang side. Ito yung pina-check up ni customer, pero ang pag-check up na ginawa mabilisan. Kumbaga diretso palit na ng pyesa. Pero bago yan mga boss, ipakita ko muna sa inyo yung mga pinalitang pyesa dito sa sasakyan ni customer. Sabi sa akin sir, sira na daw. Sira eh. Original to mga to Kaya nga po gustong ipaiwan. Paano ito iiwan? Grabe yung karanasan ni customer mga boss. Temo, ang tagas pinalitan. Libo yung ginastos ng customer. Walang sira wala Kita nyo kamay ko, daliri ko walang sira. Walang sira Minsan mga boss, natatawa na lang talaga ako. Wala ayan nginginig din kamay ko sa tulak Ayaw. Original na busing Kung makita nyo yung butas ng busing mga boss, halos hindi pa nga nagbago yung bilog niya At nang ibinuka ko yan, kita nyo matigas pa. Kaya lang, chance to experience again. Ito positive na sira. Ayan Yan positive sira yan. Yan. Pati itong isang stabilizer linkage mga boss, sira din yan. Positive. Pero in the rest, hindi sira yan. Kaya nitong lower arm mga boss, walang sira ito. Wala siyang problema. Bukod kasi sa original yan mga boss, matibay ang mga bushing yan. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, ibabalik ko yan. Yan dalawang lower arm at yung dalawang ball joint. Ibabalik ko yan mga boss kasi yan ang pinanggagalingan ng kalampag. Ang problema kasi dito mga boss, kaya nandito sa akin si customer dahil nga sa yun lagutok na problema niya dahil lang yun sa stabilizer linkage. Totoo yun, sira yun. Kaya lang ang problema, yun lagutok na yun, lumala, naging kalampag na ngayon. At kung napanood niyo yung part 1 ng video, nagkaroon pa ito ng vibration sa makina. Ibinakjab naman ni customer itong sasakyan niya dun sa gumawa. Kaya lang ang problema, kailangan lang daw muna palitan ng steering rack assembly. Aba, di mas magastos yun. Samantalang nung ma-check up ko ito mga boss, nakita ko agad yung pinanggagalingan ng kalampag. Kasi nga mga boss, na-experience ko na itong brand nitong lower arm ni customer tsaka itong ball joint. Alam ko agad na mahinang klase yung mga yan. Kasi nga, meron na ako mga pinagpapalitan na ganyang itsura. Yung bushing yan malambot at meron ako mga video niyan. Pero tanggalin ko muna itong lower arm para makita nyo. Gumamit lang naman ako niya ng dalawang tools. Isang open wrench tsaka socket wrench sa number 19. Ayan na yung nut niya, tinanggal ko na. Tapos dahil medyo matigas yan mga boss, gamitin mo yung impact wrench mo para maluwagan mo ng todo. Itong bolt niya, matanggal mo siya. Ayan mga boss, number 19 yung bolt na yan. Tapos dito naman sa harapan ng lower arm mo, luwagan mo muna yung number 19 na bolt dyan. Ayan. Pag naluwagan mo yan mga boss, dito ka muna ngayon sa ball joint. Tanggalin mo yan, gamit ka ng socket wrench sa number 17. Meron lang naman yan isang bolt, tapos dalawang nut. Ayan mga boss, number 17 pa rin yan. Ayan tinatanggal ko yung dalawang nut niya. Ayan na yung isang nut. Tapos ito na ngayon yung pangalawang nut na tatanggalin mo. Dahil okay na, itulak mo na ngayon pababa itong lower arm. Ayan, itulak mo na, di ba? Dahil sa natanggal ko na yung isang bolt dito sa lower arm, meron pang isa yan mga boss, ito. Yan yung nasa harapan naman. Tatanggalin nyo rin yan, number 19 din yung bolt na yan. Tapos gamit ka ng plier para matanggal mo yung cutter pin dito sa ball joint. Para yung nut nyan, maluwagan mo. Sa pagluwag niyan mga boss, gagamit ka lang naman dyan ng box wrench sa number 19. Tapos gamit ka ng penetrating oil, sprayan mo muna itong nut para madali bumitaw itong ball joint. Tsaka mo ngayon paluin ng ball hammer para bitaw agad. Di ba? Ganun lang. Pwede mo nang tuluyan ngayon tanggalin itong ball joint. Dahil sa natanggal mo na itong ball joint, pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin itong lower arm mo. Para hindi ka mahirapan mga boss, hilahin mo lang yan tapos medyo kalug-kalugin mo habang hinihila mo. Tingnan nyo itong bushing ng lower arm. Nilagyan ko ng screwdriver yan tapos galaw-galawin ko. Ang lambot yan mga boss. Yung ganyang klase malambot talaga yan. Ito yung original ni customer na walang sira mga boss. Tignan nyo. Gagalawin ko rin yan. Tingnan nyo mga boss. Antigas Hirap na hirap ako. Nakita ni customer yan Tinaas baba ko rin yan. Pag kinabit niya mga boss, dyan ang unahin nyo. Sa side na yan. Pag naipasok nyo na siya sa loob, pwede mo na ngayon ipasok dito sa kabilang side. Dito ka naman ngayon pumesto. Ayan mga boss, di ba naipasok mo na rin dyan. Iangat mo lang siya tapos ipababa mo hanggang sa may isentro mo yan. Ayan Siyempre naman mga boss, dapat siguraduhin yung nakasentro itong bushing nyo dito sa pagkakabitan nyo ng bolt para hindi kayo mahirapan. Ayan Tapos kamayin nyo, ipakapit nyo siya sa thread nya. Pag kumapit na, dito ka muna sa kabilang side ng suspension arm mo. Lagay mo muna yung isa pang dyan, bolt. Pakapit mo rin yan muna dito sa thread nya.
Pag okay na, ipakita ko sa inyo itong lumang ball joint ni customer na okay pa. Kita nyo, matigas pa yan, oh. Matigas pa siya. Pero ito yung bago mga boss, oh. Tingnan nyo yung bago, oh. Ang lambot, oh. Di ba? Malambot siya. Kaya nga sabi ni customer, imbis na nawala yung lagutok, nadagdagan pa ng kalampag. Yun nga ay dahil sa lower arm. Malambot kasi yung bushing dun mga boss. Nakita niyo mga boss, ilagay ko na itong ball joint dito sa lower arm. Tapos ito ngayon yung tatlong tornilyo niya, yung dalawang nut, tsaka isang bolt na number 17. Yan mga boss, inilagay ko na rin siya kung makikita nyo. Ipinakapit ko na yan sa bawat thread nila. At dahil okay na, itulak mo ngayon pababa itong lower arm para ma-shoot mo naman itong ball joint dito sa steering knuckle niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, isinushoot ko yun sa steering knuckle. Pasensya na, hindi ko na-harap yung camera. Tapos itong nut na number 19, ipakapit mo na yan dito sa ball joint niya. Tsaka mo yung gamitan ng box wrench na number 19, higpitan mo na yan ng maayos mga boss. Pag mahigpit na siya, tsaka mo ngayon ilagay yung cutter pin. Wag niyong kalimutang ilagay yung cutter pin mga boss, importante yan. Para yung nut, wag siyang umikot. Yun ang purpose ng cutter pin. Pero pag nailagay mo yung cutter pin, syempre yung dulo niyan, baluktutin mo naman para itong cutter pin, hindi naman siya mahugot. Ganun lang naman ang diskarte. Nakita nyo, di ba? Binabaluktot ko ng plier yan. Tapos, gamit yung box wrench mo number 19, i-final mo na yung higpit dito sa bolt ng lower arm mo. Siguraduhin nyo lang mga boss na mahigpit dapat yan ha. Hindi pwedeng maluwag yan. At pag okay na, lipat ka naman dito sa kabilang side. Gagamit ka naman dyan ng socket wrench na number 19. Tapos ilagay mo na yung nut na number 19. Pag naipakapit mo na yan sa thread nya, tsaka mo ngayon siya i-final ng higpit. Pag okay na yung pagkakahigpit nyo dyan mga boss, dito naman sa ball joint, gamit ka ng socket wrench number 17. Kita mo na yung isang bolt. At syempre naman, kasama na dyan sa higpitan mo yung dalawang nut nya. Na pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo na ngayon ilagay itong tie rod. Ipakapit mo na sa thread niyan itong nut nya. Yan mga boss, ilagay ko na yung nut nya. Tapos gumamit ka ngayon ng impact wrench. Higpitan mo na yung nut nya na number 17. At pag okay na, huwag mong kalimutang ilagay yung cutter pin. Ayan kasi yung maglalak dito sa nut para wag siyang umikot. Gaya nga ng sinabi ko, yung dulo ng cutter pin, baluktutin mo para hindi siya mahugot. At dahil sa okay na itong sasakyan ni customer mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Siya nga pala mga boss, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Kaya road test na namin ito para malaman namin kung okay na ba yung bounce ng sasakyan niya at yung manibela kung malambot na siya pag ipinipihit. Tapos yung manibela tumigas. Oo, tapos yung bounce tumigas. Mm-hmm. Actually sir, ni-research ka namin nung anak ko. Yung mga dinadaanan mo, eto, pinag-aralan namin yan. Kaya nung isang araw na nakita kita, sabi ko, maghihintay na lang ako. Ate, ang dami mga lugar na dinadaanan ko. Opo. Pero ngayon okay naman manibela, lumambot na. Yes, lumambot. Tapos balik yung dati niyang sulit yung ano. Okay na sir? Sulit ba? Yeah. Salamat sir. Hanggang dito na lang mga boss. Okay na si customer. Thank you.